Hello mga buboys, dito tayo ngayon sa ating backyard. Well, as you can see, nag-start na tayo mag-cording ng ating mga early maturing na mga stag. Some are 5 months already. Hiniwalay-hiwalay na natin sa individual na kulungan para at least madali na nating mai-cord. Preparation sa ating cording. So, meron tayo dito mga pullets na kasabay nila. Pero, yung real reason yan kung bakit tayo nagkaroon ng paghihiwa-hiwalay, supposed to be yung ating hardening ay nasa 5 months. Pero napa-early yung ating paghiwa-hiwalay dahil tinamaan tayo ng virus mga buboys, no? Yun ang medyo sad yung ating day-to-day. Kasi may mga mortality tayo ng mga stags, ng mga cockerels, no? Ito yung ating mga pullets. Hindi na natin muna sila pinalabas para lang to protect them from viruses. So, in-individualize natin yung kanilang 3x3 na pen para ma-prevent natin yung pag-spread ng virus. Malayang nakakagala na pa dapat sila sa ganitong edad. Kaya lang ito nga, tinamaan ng virus tayo dito sa farm. Maraming mortality na mga chicken. So, kailangan natin mag-administer ng mga gamot. Ayan, medyo expensive yung pag-cure ng mga buboys ng sakit ng virus dito sa ating backyard, no? Kasi nga tinamaan na tayo. Gumamit ako ng iba-ibang antibiotic. Actually itong pinapakita ngayon, itong ginamit ko is just a few out of the so many antibiotics na ginamit ko, just to save the rest from mortality. So, napakahalaga talaga mga buboys nung vaccination. Kaya lang nga dito sa backyard, yung pinaka-reason natin naman na although nagba-vaccination tayo, hindi lang lahat-lahat, hindi lang lahat ng vaccine ay naibibigay natin. As a backyard breeders kasi, meron tayong mga mindset minsan na why we have to spend more for the vaccination. Ikakunti lang naman yung ating alagang mga manok. But at the end of the day, yung iniiwasan nating gastos is sobra pa yung na-spend natin during curing. Itong isa mga buboys ay nasa recovery stage pa siya, no? Medyo mayroon pa siyang naiiwan na nasipon. Kung maririnig nyo, may pa siya, yung parang pisik, di ba? Parang may pisik pa siya. Alak, ibigay siya natin ng antibiotic. During night time, makapahinga siya. Kinaumagahan, mawala na yung pisik or mabawasan yung sipon sa kanyang katawan. This is important pa rin talaga na yung vaccination, at least katulad ko, I have 5 basic na vaccines na binigay sa aking manok, kaya kahit doon sa antibiotic may chance pa din of survival. Siyempre, aside from the vaccination, isa sa pinaka-importanting bagay din ay yung pagpapanatili na malinis yung ating farm. Magkaganon pa man, patuloy ang ating pag-aalaga ng manok kasi yan, nasa dugo na natin talaga at yung passion natin ng pagmamanok. Yung mga challenges na yan ay magiging learnings natin every now and then para may pagpatuloy natin yung ating passion. Pagbubutihan natin yung mga susunod pa natin na pag-aalaga.